Malagpasan man daw ng mga turista ang mga tila sagabal sa kanilang pagdating sa Maynila. Nananatili pa rin daw isang pagsubok ang paglilibot kahit sa mga lugar na dati-rati puntahan na ng mga maglalakbay. Hi, ate. Pwede kong mag-mermaid boat? Diba ang tawag dyan? Oo, mermaid. Mermaid boat? Sige. Sinamahan namin ang half Pinoy na si Will sa kanyang pamamasyal sa summer capital ng Pilipinas, ang Baguio. I love the weather. That's definitely my favorite thing kasi taga San Francisco ako, diba? So it reminds me of home, the fogginess. It's cool. You can actually wear like long sleeve clothes, which is crazy. I never thought I would be cold in the Philippines. Pero sa kalsada pa lang, pamilyar na ang mga imaheng bumungad sa kanya. So at the moment, it's kind of difficult to find a taxi right now kasi mukhang puno ang lahat ng mga taxi. Abangin natin and eventually we'll find one. Patience lang. Yes, sa wakas. Kuya, pupunta tayo sa Mines View. Mines View. Sobrang matraffic ngayon, but we'll get there. As you look out and see all the restaurants, you can notice that, I mean, everything is foreign. So you could tell it's really tailored to the tourism. Ang Session Road noon ay sentro ng kalakalan ng sinaunang panahon. Ang mga gusaling na kalinya dito di nagtagal nakilala dahil sa kanilang Art Deco architecture. Kalaunan, unti-unti na itong nabibihisan ng tila iisang anyo. Pero sa taon-taong pagbisita ko rito, ang mas litaw na aking napansin ay hindi lang pagsikip ng mga kalsada, kundi pati na rin ang pagkapal ng populasyon. Ito rin ang napansin ng first-timer na si Will. It's overcapacitated. One thing is there's traffic. Another thing, it's polluted, which you can't really tell. It's kind of it's disguised. Yeah, the clear skies, diba? Disenyo ni Daniel Burnham ang Baguio City na may kapasidad lamang na 25,000 katao. Ngunit sa pag-usad ng panahon, lumobo na ito sa mahigit 300,000. At hindi pa kasama dyan ang libu-libong turistang bumibisita rito kada taon. Dahil dito, nalalagay na raw sa alanganin ang kalagayan ng syudad. We love to regulate it, no? But we cannot impose a visa for people to come up to Baguio. You know? It's open, it's a freedom of mobility. So you really have to address na lang yung mga something that will make them comfortable and conveniente yung pag-stay nila rito. Dagdag pa ni Benny, ang 300,000 katao ay bilang lang sa gabi. Dahil pagsapit ng umaga kapag nagdagsaan na ang mga trabahador na pumapasok sa Baguio, umaabot ito sa mahigit 500,000. Ayon kay Benny, 1970s daw nang magsimula ang pagsulong ng urbanidad sa Baguio. Bagamat saglit na naantala ito nang maganap ang 1990 earthquake, ang pagsasaayos nitong lalong nagpabilis sa pagbabagong bihis ng syudad, na imbis makatulong tila nabura pa nito ang dating pagkatao. Because if you're gonna say culturally like Filipino-wise, I wasn't able to get much because I was walking around town. I could definitely tell that everything seemed to be tailored towards foreigners. You haven't been in Baguio if you did not go to Session or Burnham. Di ba? Yung mga ganon, di ba? So Session Road has always been a place of an encountering place for people. For me, personally, siguro gawin na lang nating one-way road yun, no? And then increase the sidewalk kasi pati sidewalk ay masikip. Ang mga pinagkakaingatang puno tila naging casualty ng kaunlaran. It's supposed to be part of the green urban zone that we have defined. Ito yung pinaka-lugar
where visitors enter the city. Sana yung punong kahoy ay dapat na protekta. Kulang yung vigilance ng mga talagang nag-move nito. They are strong in the movement, but they were caught surprisingly and they were cut midnight. So yun siguro ang pagkulang nun, no? Bakit po ito na palitan yung mga... Hindi na bago ang ganitong kwento. Minsan na rin naging casualty na malaking kaunlaran ang isang mahalagang tourist spot sa Baguio, ang Crystal Cave. Ito ang Crystal Cave Main Road na dati pinuputakte ng mga sasakyan ng mga turista papunta sa Crystal Cave. Kung dati-rati napupuno ito ng mga puno, ngayon napalitan na ng mga bahay. At ang mga turista, huminto na rin sa pagbisita. Kami po yung part ng parang youth group na nag-guide sa Crystal Caves. So, Si Alice ay teenager noong mga panahong nasaksihan niya ang pagdagsa ng mga turista sa bahaging ito ng Baguio. dati dito sa bungangan ng cave may hagdanan dyan, pababa, para makapasok tayo sa loob. Nung kami po ang nag-guide dito, parang ito po yung parang ginagawa namin na project. So maggagawa kami ng hagdan dyan para makapasok yung mga, tapos inaalalayan namin lahat ng mga tourists. May nakukuha pa nga raw ng mga crystal sa loob ng kuweba noong mga panahong yun. As in yung totoong crystals na pag nakuha mo siya at saka nailabas mo, makikita mo na nagniningning siya. Pero napabayaan ng lokal na pamahalaan ang lugar na ito. Di na kontrol ang pagdagsa ng mga turista. Tila wala ring sapat na kaalaman sa pag-aaruga ng kalikasan. May panahon na na-develop yan, na-maintain, nilinis, inalagaan. Kaya lang napansin nga natin na through the years, nawala yung maintenance, pinasok ng mga settlers, kaya yan ngayon ang estado ng cave. Kaya di nakapagtatakang ang mga kristal na palitan na ng mga kumikinang na basura. Yung mga dumi na yan, nag-umpisa yan siguro mga 10 years ago. Dahil nga yung garbage at saka daanan rin kasi ito ng tubig ng mga dinidrain niya yung mga upper areas. Tapos yung mga bahay na nandyan na sa tabi-tabi, dyan na sila nag-garbage. So ito yung Cave 1 ng Crystal Cave na dati medyo madulas, na dati dinudumog ng maraming turista. Pero ngayon, isa na siyang tambakan ng madaming basura. Around mid-1990s nang huminto na yung pagbisita ng mga turista dito dahil nga sa napatayuan ng mga bahay ng kapaligiran. At ngayon, ito na, wala nang stalagmites, wala nang stalactites, kundi mga basura sa paligid. Nanghihinayang din po ako kasi parang nang sabi ko nga sa local government, siya nagtulungan nyo rin kami na maibalik naman kami na tourist area. Kapag di raw nasa bayan ng tamang plano ang kaunlaran, tila ang unang nasasakripisyo ay ang pinagkakaingatang kapaligiran. Mga lugar na dapat sana'y mag-aakit sa mga turistang bumisita sa isang lugar. Architect Daniel Burnham had planned na it should be a clean, green, beautiful, and peaceful city. So kung gusto mong mayroon nun, then you have to anchor lahat ng mga events mo. Define natin ng value. Money giving value for what? Di ba? Negosyo, and na lang ba sa money na yan para may pera yung mga tao na pinupunta sa kanilang bulsa, sacrificing the other values like the value of a good environment, where ito naman yung pinaka-basic of people living in a good place. Ang sumisikip na kalsada, lumulobong populasyon sa lugar. Pagbabagong anyo ng arkitektura ay iilan lamang sa mga hinaharap na pagsubok ng syudad ng Baguio. Ngayong summer, dahil na rin sa mabilis na pagtakbo ng urbanisasyon, di nakapagtatakang magkaroon na rin daw ng rasyon sa tubig.
Pero ganun pa man, ang mga turistang tulad natin hindi dapat talikuran. Ang mga lugar tulad ng Baguio, dapat patuloy ang ating pagbisita at pakikialam. Dahil sinasalamin pa rin ng syudad na ito ang ating kultura at kasaysayan. We did not inherit this place from our parents, but we borrowed it from our children. I feel like Dato, like the chief, Dato Puti or something. Sa huli, kakailanganin pa rin natin ang mga bisitang turista tulad ni Will para ikalat sa mundo ang magandang balita tungkol sa ating bansa. Aside from the pollution and all that stuff, I mean, maganda talaga yung the scenery, yung tanawin, kasi madaming puno, you're in nature. It gives this rustic feeling with all the trees around and all the plants. If I make that decision to swim right now, safe po ba? Tinaguri ang underdogs. Halos walang maipanalong laban at laging nakikipagsapalaran sa pinakahuling pwesto. Dati parang yung tanong dyan is, makakapanalo ba sila ng isang laro? They were always competing dun sa bottom 2 slots. Ngunit ngayon, sunod-sunod ang panalo at isa ng banta. Mapa-basketball, volleyball at maging cheer dance. Meron nga bang secret formula na nakapagbabago sa kapalaran ng dati talonang Bulldogs? Paano nga ba kinaya ng National University na umangat mula sa pagkabokya hanggang sa maging kampyon? The new and new, ang bagong bangis ng Bulldogs. Abangan sa darating na Sabado sa Kaya.